May mga laro na hindi mo sinasadyang laruin. Hindi dahil gusto mo, kundi dahil bigla ka na lang hinatak ng tadhana sa gitna ng loading screen. At sa bawat pindot ng start, may posibilidad ng panalo. Pero mas malaki ang tsansang masaktan. Ito ang kwento ng isang lalaking akala niya laro lang ang lahat. Hanggang sa may pumasok sa eksena at binago ang buong mechanics ng puso niya. Ako si Gon. At ito ang kwento kung paano ako natalo sa larong ako mismo ang nag-install. Hindi ako gamer. I mean, oo, marunong akong maglaro. Mobile games, konting console, pampalipas oras lang. Hindi yung tipong nagpupuyat, nagsisisigaw, nagmumura kapag lag. Tahimik lang ako, observer, a spectator sa buhay ng iba. Hanggang sa dumating si Harold. Si Harold ang tipo ng lalaking kapag pumasok sa kwarto, parang biglang nag-full HD ang mundo. Matangkad, moreno, medyo suplado ang mukha pero kapag ngumiti, ay nako, patay. Best friend siya ng pinsan ko. At oo, gamer siya, hardcore. Unang beses ko siyang nakita. Nakaupo siya sa sala namin, may hawak na controller, pawisang noo, seryoso ang mata. At ang sabi niya sa pinsan ko, Bro, last game na to ah." At ito napatingin siya sa akin. Saglit lang, ilang segundo. Pero parang may kakaiba. Hindi ko alam kung bakit biglang bumilis yung tibok ng puso ko. Hindi ko rin alam kung bakit bigla akong nahiya. Kahit wala naman akong ginagawang masama. At ang tanong niya, "Uy, sino yan?" At ang sagot naman ng pinsan ko, "Ay, si Gon, pinsan ko. Tahimik yan, huwag mo napansinin." At ngumiti lang si Harold sa akin. At ang sabi niya, "Nice to meet you, Gon." Putik. Kapag may tutorial ang pag-ibig, doon siguro nagsimula ang first mission ko. Ang huwag kang mahulog. Pero syempre hindi ko naipasa. Simula noon palagi na siyang nandito. Laging may dalang console. Laging may laro. At palaging may espasyo sa tabi niya na parang sinasadya niyang bakantehin. Gon, try mo." Aya niya minsan na inabot yung controller. Umupo ako sa tabi niya. Magkalapit yung tuhod namin. Ramdam ko yung init ng braso niya. At ang sabi ko, Hindi ako magaling eh." At ang sagot naman niya, "Okay lang. Tuturuan kita." At doon nagsimula ang lahat. Hindi lang pala siya magaling sa laro. Magaling din siyang magpatawa, magaling makinig, at magaling manggulo ng damdamin. At ang sabi niya isang gabi, "Uy, ang bilis mong matuto." At ang sagot ko, Natural. Magaling ang teacher eh." Napatingin siya sa akin na hindi nagsasalita at ngumiti lang. At doon ko naramdaman yung kakaibang kaba. Yung kaba na hindi mo nararamdaman sa boss fight, kundi sa posibilidad na mas malaking laban na papasukin mo. Hindi ko alam kung kailan nagsimulang maging higit sa laro ang lahat. Hindi ko alam kung kailan naging mas mahalaga ang oras kasama siya kaysa sa panalo. Ang alam ko lang,
Sa bawat gabi na magkatabi kami sa harap ng TV, unti-unti akong nahuhulog sa isang larong walang pause, walang save point, at posibleng wala ring reset. At si Harold, mukha siyang player. Pero hindi ko alam kung ako lang ba ang kalaro niya o isa lang sa mga larong madali niyang tatapusin. Hindi ko na malayan kung kailan naging routine si Harold sa buhay ko. Parang daily quest, kapag hindi ko nagawa, may kulang sa araw ko. Tuwing hapon nandiyan siya, tuwing gabi may laro, tuwing madaling araw, may mga tanong akong hindi ko kayang sagutin. At ang tanong ng pinsan ko minsan, Gon, anong meron? Ba't lagi kang nakangiti? At ang sagot ko, wala. At ang sabi ni pinsan, sinungaling. Ang totoo meron. At ang pangalan niya ay Harold. Mas naging komportable kami sa isa't isa. May asaran na, may kulitan, may mga tinginang mas tumatagal kaysa sa dapat. At ang sabi niya habang naglalaro kami, ang galing mo na ah. Baka palitan mo na ako. At ang sagot ko naman, hindi ah. Ikaw pa rin. Hindi ko alam kung bakit ko sinabi yun. Pero nang marinig ko yung mahinang tawa niya, parang may bonus life akong nakuha. Isang gabi nagpaalam yung pinsan ko na lalabas. Bigla kaming naiwan. Dalawa lang kami, tahimik sa bahay. Tanging tunog ng laro at hinga naming dalawa ang maririnig. At ang tanong niya, okay ka lang? At ang sagot ko naman, oo, ikaw. At ang sabi niya, pero iba yung tingin niya. Oo rin. May kakaiba sa mga mata niya. Parang may gustong sabihin pero pinipiling manahimik. Bigla siyang yumuko para pulutin yung nahulog na controller. Sumabay ang kamay namin. Nagkabanggaan ng mga daliri namin. Hindi niya agad inalis yung kamay niya. Ako rin hindi. At sabay naming sabi, sorry. Umiti siya, ako natahimik. Putik. Hindi ganito yung tutorial ng larong to. At pagkatapos ng gabing yun, mas naging close kami. May mga late night chats. May mga biro na may halong lambing. Online ka? Sabi niya. Oo. Sagot ko naman. Good. Hindi ako makatulog eh. Sagot niya sa chat. At sa bawat message niya, pakiramdam ko nananalo ako. Kahit wala namang score. Hanggang isang araw may dumating na glitch. May babae sa eksena. Si Mia. Katim niya raw. Maganda, maingay. At halatang may gusto sa kanya. Nakita ko silang magkatabi sa sala. Tumatawa. Nagbibiruan. At ako, nakatayo lang sa gilid. Spectator ulit. Uy, Gon! Kilala mo ba si Mia? Tawag ni Harold. Ngumiti ako ng pilit. At ang sabi ko, hi. At ang sagot niya, sabay tingin kay Harold, yung tingin na parang may karapatan. Hi rin. Bigla ko naramdaman yung kirot. Selos pala to. Hindi ko alam kung bakit ako nasasaktan eh. Hindi naman kami, hindi pa, pero bakit parang may nawawala? Kinagabihan eh, hindi na ako naglaro. Nagkulong na lang ako sa kwarto at eto may nagchat.
bakit di ka sumali kanina? At ang sagot ko, pagod lang. May nagawa ba akong mali? Chat niya ulit. At eto, natigilan ako. Gusto kong sabihin yung totoo, gusto kong aminin, pero natatakot ako. Kaya ang sabi ko, wala, okay lang. Matagal bago siya nag-reply at ang sabi naman niya, kung may problema ka, nandito lang ako. At doon ko napagtanto, mas delikado pala ang larong to kapag may damdamin na. Dahil sa bawat level na tinatahak ko papalapit sa kanya, mas tumataas ang risk na matalo. At kung sakaling talo ako, hindi ko alam kung may respond pa ang puso ko. Simula nung dumating si Mia, parang nag-iba na yung timpla ng laro. Hindi na ako ganun ka-excited na magbukas ng console. Hindi na rin ako ganun kabilis mag-reply sa chat ni Harold. Hindi dahil ayaw ko na, kundi dahil masakit na. Pero si Harold, parang mas naging mapilit. Uy, ba't ang tahimik mo? Tanong niya isang hapon habang nakaupo kami sa beranda. Wala lang. Sagot ko sabay tingin sa malayo. Sure ka? Wika pa niya. At ito, tumahimik siya sandali tapos biglang nagsalita. Alam mo, mas okay ka kalaro kaysa kay Mia. Napalingon ako. Ha? Wika ko. Mas gets mo ko eh. Mas kalmado ka. Mas ikaw. Wika niya. Di ko alam kung paano ako hihinga ng maayos. Friends naman kami. Ka-team lang. Dagdag niya agad na parang biglang natakot. Ang bigat pala ng salitang yon kapag gusto mo nang umamin. Isang gabi naglaro ulit kami. Solo mode. Dalawa lang kami sa kwarto. Patay ang ilaw, tanging TV lang ang liwanag. At ang bigla niyang sabi, Gon, may tanong ako. Kinabahan ako parang boss fight. At ito huminto siya. Kung sakaling may gusto akong kung may gusto ako sa taong malapit sa akin, anong gagawin ko? Napangiti ako ng mapait at ang sagot ko, depende. Kung sigurado ka, umamin ka. Wika ko. Paano kung mawala? Wika niya. At ang sagot ko, mas masakit ang di mo sinubukan. At ito, tumingin siya sa akin ng matagal. Masyadong matagal. At ang tanong niya bigla, may gusto ka ba? Parang may nag-press sa utak ko. Eto na, checkpoint. At ito, huminga ako ng malalim. At ang sabi ko, Harold, oo. Naging tahimik ang paligid. Narinig ko yung sarili kong tibok ng puso ko na parang countdown. At ang sabi ko, may gusto ako sa iyo eh. At ito, hindi ko siya matingnan. Takot ako sa magiging reaksyon niya. Ilang segundo lang lumipas. Gon, hindi ko inaasahan. Mahina niyang sabi. Ayun na, game over. At ang sabi ko, sorry, kalma lang. Hindi ko naman inaasahan na. At eto, bigla niyang pinutol yung sinasabi ko. At ang sabi niya, huwag mo nang bawiin.
Tumingin ako sa kanya at ang sabi niya, hindi ako galit. Hindi rin ako na-off. Ano? Tanong ko na nanginginig pa. At eto huminga siya ng malalim. Nalilito ako eh. Mas masakit pala ang salitang yon kaysa sa direktang pagtanggi. At ang sabi pa niya, may gusto ko kay Mia. Pero may nararamdaman din ako sa'yo. At doon ako tuluyang natalo. 2 player, 1 puso. Walang malinaw na rules. At ang sabi niya, hindi kita kayang sagutin ngayon eh. Pero ayokong mawala ka. Ngumiti ako, masakit ng ngiti. At ang sagot ko naman, okay lang, kaya ko yan. Pero sa loob-loob ko, alam ko, hindi lahat ng laban na pinipili mong ipaglaban ay nagbibigay ng panalo. At minsan, kahit almost confess pa lang, pwede ka ng tuluyang masugatan. Pagkatapos ng gabing umamin ako, parang may pumindot ng pause sa lahat. Hindi kami nag-uusap kinabukasan. Hindi rin sa sumunod na araw. Walang chat, walang laro, walang online ka ba? At sa katahimikan, mas lumalakas ang ingay sa dibdib ko. Sinubukan kong maging normal. Lumabas kasama ang barkada. Nanood ng kung ano-ano. Nagpanggap na okay lang. Pero bawat bagay, may alaala niya. Controller sa mesa. Upuan na lagi niyang inuupuan. Pati yung tunog ng start-up ng console. Parang tinutusok ang puso ko. Isang gabi nag-chat siya. Gon, pwede ba tayong mag-usap? Matagal bago ako nag-reply. At ang sabi ko, oo. Nakita kami sa maliit na coffee shop malapit sa bahay. Tahimik, halos walang tao. Umupo siya sa harap ko, mukha siyang pagod. At ang sabi niya, sorry kung bigla akong nawala. Hindi ko alam kung paano haharapin eh. At ang sagot ko, okay lang. May karapatan kang malito. At ito tumango siya tapos biglang ngumiti ng pilit. At ang sabi niya, pero ayoko masanay na wala ka. Napangiti ako, masakit pa rin. At ang sabi ko, Harold, hindi ako pwedeng kalahati lang. At ito napatingin siya sa akin, nabigla. At ang sabi ko pa, hindi kita inihila. Pero hindi rin ako maghihintay habang may iba. Tahimik siya at ang tanong ko, may gusto ka pa ba kay Mia? Matagal bago siya sumagot. At ang sabi niya, meron pero hindi tulad ng dati. Hindi ko alam kung matutuwa ako o masasaktan ako sa sagot niya. At ang sabi pa niya, pero sa'yo iba eh. Huminga ako ng malalim. At ang sabi ko, hindi sapat ang iba kung hindi mo kayang piliin. At doon ko unang pinili ang sarili ko. Tumayo ako at ang sabi ko, kung kailangan mo ng time, ibibigay ko.
Pero hindi ako magpapapos para sa'yo. Iniwan ko siya roon, hindi ko nilingon, kinagabihan. Tinanggal ko ang game app, in-unfriend ko siya. Naging tahimik ang mundo ko. Masakit, pero minsan kailangan mong ihinto ang laro para maalala mong tao ka pala, hindi karakter lang. Lumipas ang mga linggo, natuto kong huminga ulit. Natuto kong tumawa nang hindi siya kasama hanggang isang araw. May nag-message mula sa unknown number. Gon, pwede ba kitang makita? Tapos na ang laro. Ikaw yung pinili ko. Nanlambot yung kamay ko. Di ko alam kung ito ba yung comeback o ang huling boss fight ng kwentong ito. Hindi agad ako sumagot sa message niya. Hindi dahil ayoko, kundi dahil natatakot ako. Natatakot akong bumalik sa larong minsan na akong natalo. Natakot akong maniwala ulit. Pero sa huli, umamin din ang puso ko. Hindi pa pala tapos. Nakita kami sa parehong coffee shop, parehong mesa, pero ibang version na kami. At ang sabi niya, salamat sa pagpunta ha. Hindi siya ngumiti agad tulad nung dati. At ang tanong ko, tapos na ang laro? At ito tumango siya. Sabi niya, oo. Tinapos ko lahat. Pati si Mia, tanong ko. At ang sagot naman niya, lalo na si Mia. Sinabi ko sa kanya ang totoo, na may minahal akong iba. At sa huli ko na lang napagtanto. Nanikip yung dibdib ko. At ang tanong ko, bakit ngayon? Bakit nung umalis pa ako? At ito huminga siya ng malalim at ang sabi naman niya, dahil nung nawala ka doon ko na-realize kung sino yung laging kasama ko sa bawat level ng buhay ko. Tumahimik ako at ang dugtong niya, hindi kita hihilahin pabalik, pero gusto kong subukan, hindi bilang kalaro, kundi bilang ako. At ito lumapit siya ng konti. Gon, mahal kita. Hindi dramatic, hindi pasigaw, pero totoo. At ang sabi ko, hindi ko alam kung kaya kong magtiwala agad. Hindi rin kita pipiliin dahil mahal mo ako ngayon. At ito tumango siya at ang sagot niya, alam ko, kaya maghihintay ako. Hindi bilang player kundi bilang tao. At doon nagsimula ang bagong level. Hindi agad naging kami. Nag-date kami, nag-usap, nag-away, nagkatawanan. Walang shortcut, walang cheats. Hanggang sa isang gabi naglaro ulit kami pero magkatabi na rin sa kama. Hindi sa sala. At ang biro ko, tandaan mo, kapag niloko mo ako ulit, uninstall ka na. At ito tumawa siya at ang sabi niya, promise, ikaw na yung endgame ko. At sa unang pagkakataon, hindi ako natakot na maniwala. Hindi pala ganun kadali ang kami. May mga araw na bumabalik ang takot ko. May mga gabing napapaisip ako kung paano kung bigla na lang siyang magsawa. Tulad ng mga larong minsang nilalaro tapos iniiwan.
Pero iba si Harold ngayon. Kapag tahimik ako, hinihintayin niya. Kapag nagdududa ako, hindi siya naiinis, pinapakita niya. Hindi perpekto. May tampuhan, may selosan, may mga gabing muntik na naman kaming mag-pause. Pero sa bawat beses na pwede kaming sumuko, pinipili niya akong habulin, pinipili niya akong intindihin. At ang sabi niya minsan habang yakap ako, hindi na ako player. Pagod na akong mag-reset. Ikaw na yung save file ko. At doon ko naintindihan ang totoong endgame pala. Hindi yung walang problema, kundi yung may kasamang pipiliin ka araw-araw. Isang gabi bumalik kami sa sala. Parehong controller, parehong laro. Talo ka ulit. Tawan niya. At itong ngumiti ako. Sabi ko, okay lang. Sa'yo naman ako nanalo eh. Hinalikan niya ako sa noo. Walang palakpakan, walang fireworks, pero sapat. May mga larong hindi mo tinatapos sa mataas na score, kundi sa tahimik na pahinga sa dulo ng mahabang laban. May mga pag-ibig na hindi nagsisimula sa sigurado, pero nagtatapos sa pananatili. At kung sakaling tanungin mo ako kung sino ang panalo, hindi kami pareho dahil sa larong ito, ang tunay na tagumpay ay ang hindi na kailangan maglaro pa ng iba. Makalipas ang ilang taon, hindi na kami araw-araw naglalaro. Mas abala na yung buhay, mas tahimik. Pero may mga gabi pa rin magkatabi kami sa sofa. Hawak ang isang controller. Tumatanda kasama ang parehong tao. Minsan tinanong niya ako, kung babalikan mo ang lahat, uulitin mo ba? At etong ngumiti ako at ang sagot ko, oo. Kahit pa masaktan ulit. Dahil ikaw pa rin yung pipiliin ko. Sa mundong puno ng laro, cheats, at panandaliang aliw, pinili namin maging totoo. At ako si Gon, hindi na player, hindi na spectator. Isa na akong lalaking nakahanap ng one great love. Sa larong minsan ko lang pinindot ang start. Pero ayokong tapusin. Sana'y nagustuhan nyo ang aming kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.